Magandang araw sa inyo mga ka-safety. Ang tatalakayin ko ngayon, yung exposure limit value ng vibration sa paggamit ng portable angle grinder o kaya yung portable straight or die grinder. Whether this is power tool or pneumatic tool. Pneumatic tool kasi sa planta, kung kaya mong paganahin ang grinder sa pamamagitan ng hangin imbis na electrical, mas maganda. Kasi ano yun paano mo mai-eliminate yung electrical hazard? Di gumamit ka ng hangin, pneumatic. Sa planta kasi, gaya ko, ang exposure ko kasi nasa plant turnaround maintenance ng mga live plant. Sa construction, ang ginagamit puro electrical. Pero sa mga live plant, dahil meron na dyan plant utility station na kung saan pwede kang mag-connect, pwede kang kumuha ng yung may source dyan ng hangin, mayroong pipe dyan na kung saan may source ng hangin, may source ng nitrogen, may source ng steam, may source ng tubig. So, kung kinakailangan mo, pwede ka nang mag-connect dyan. So, kung ganon, kung kailangan mo patakbuhin ang die grinder, kumunik ka na lang dun sa air pipe, dun sa plant utility station. Ngayon, yung pag-uusapan natin dito sa vibration, ang vibration kasi meron siyang TWA, yung time weighted average, na kung saan within 8 hours, kapag na-expose ka lang sa value na 5 meter per square second, walang epekto yun sa iyong, walang masamang epekto sa iyong kalusugan. Basta ito ay within 8 hours lang. Hindi ka sosobra, 8 hours lang, o hanggat maaari, bawasan pa, 8 hours pababa. Pero ang maximum lang na yon 5 lang, within 5 lang. O hanggat maaari, mas bababa pa sa 5. Ngayon, pag sumobra ka na sa 5, halimbawa ang grinder mo, gagamit ka ng grinder, ang vibration niya 7 meter per square second, 8, 9. Tanong, paano mo ba malalaman? Bilang safety, ang dapat mong gawin ay tingnan mo anong uri, ano ba yung brand, ano ba yung model ng grinder na gagamitin mo. Grinder ba siya o jackhammer ba siya? Hanapin mo yung catalog. Magtanong ka kung sino man ang pwede mo pagtanungan sa kumpanya kung asa ng catalog niyan, o kaya naman hanapin mo sa Google. Kagaya nito, ito ipapakita ko. Ayan. Ito, inaanap ko to sa Google. Halimbawa, grinder to. Gagamitin mo siya sa pang-cutting, pang-grinding, o pang-bapping, pang-sanding. Ito, hahanapin mo. Kaya, gaya nito. Wait, okay. Meron nakalagay dito. Ito, hanapin mo agad. Vibration. Ayan, hand arm vibration grinding. Ito pa isa, hand arm vibration sanding. May value yan. Sabi dito 8.3 meter per square second. Pag sanding naman 1.5 meter per square second. Ano bang sinasabi sa TWA? Huwag kang sosobra ng 5.
kagaya dito, mababa naman siya sa 5. O di okay lang. Kung sa loob ng 8 oras, pwede siyang mag-grinding nang hindi maapektuhan yung kanyang kalusugan. Hindi siya maiipitan ng ugat, hindi sasakit ang yung mga kasukasuhan niya, yung buto niya. Ayan yun. Kapag sumobra ka ng 8.3, hindi mo na siya pwedeng pagtrabahuin ng 8 hours. Ngayon, i-compute ngayon natin yan. Ika-calculate natin yan. Ito, ibibigay ko yung formula. Ito, base to sa base rin naman to sa Google. Ngayon, kung sa tingin nyo mali ito, edi mag-research kayo. Ngayon, ang sinasabi, ang vibration, ang allowable ay 5 meter per square second. So, hahanapin nyo ngayon yung itong vibration value. So, halimbawa, 8.3. Itong 8.3 meter per square second, i-multiply mo yan 2 beses. Multiply by 8.3. Okay, ganyan yan. Times 2 equals. So, i-compute natin. Ano ba yung, dali kuha na tayo ng calculator. Wait lang. Okay, ito na. So, 8.3 times 8.3 equals 68.89. 68.89 times 2. Formula yan, formula na yan. Namatay na naman. Okay, ito na yung sagot times 2. Ang sagot ay 137.78. So, 137.78. Ngayon, itong sagot na yan, i-divide mo yan sa 400 points. So, 400 points, saan ba natin nakuha to? Ito kasi yung napagkasunduan ng mga scientists, ng mga physicists, na nag-imbento ng formula na to. So, itong 400 point, given na yan, i-divide mo yan sa kung ano yung answer mo rito, 137.78. Ang sagot, dali dito na, 400, i-divide mo yan sa 137.78 equals 2.9. Ang ibig sabihin, ito yung hours. Ang ibig sabihin, ang isang manggagawa, pag pinagamit mo siya ng isang grinder, ano mang tool na nagbabibrate, hawak-hawak niya, na ang vibration value niya ay 8.3, hindi mo siya pwedeng pagtrabahuin ng 8 oras. Sa makatuwid, pwede mo lang siya pagtrabahuin ng, i-round up na natin, 3 hours. After 3 hours, hindi mo na siya pwedeng pagtrabahuin. Dapat meron na siyang kapalitan. Ngayon, halimbawa walang kapalitan. Paano kung walang kapalitan? Di ba kadalasan naman, ang ginagamit naman dyan leather glove. Di ba? Cotton glove. Sa construction, cotton glove. Pero sa mga planta, bawal ang cotton glove. Ang ginagamit dyan, leather glove. Pero dahil sa, hindi naman, 3 oras mo lang siya pwede pagkatrabaho, may lugi naman ang kumpanya. Diba? Di ba pahig ang kumpanya? Babayaran ka namin ng 8 oras, tapos 3 oras ka lang magtatrabaho. At saka hindi rin papayag yung manggagawa. Bakit? Yung manggagawa, naghahabol din ng overtime yan. Hindi siya pwede mag-overtime. Ang gagawin mo ngayon, bilang safety, para makapagtrabaho siya ng lagpas doon sa 3 oras,
kailangan paggamitin mo na siya ng tinatawag na anti-vibration hand gloves. Pag hindi mo siya pinagamit ng anti-vibration hand gloves, magkakaroon ng masamang epekto sa kanyang kalusugan. Baka masira buto niya, masira yung laman niya, masira yung mga ugat niya. Ngayon, para maiwasan natin yung kailangan magpagamit na tayo ng anti-vibration glove. Maganda, sa umpisa pa lang, paggamitin mo na. Huwag mo nang hintayin yung after 3 hours, saka ka magpapagamit. Sa umpisa pa lang, paggamitin mo na. Ngayon, halimbawa naman, magsasanding siya, ang value, 1.5. Ito, 1.5 1.5 meter per square second, times mo ulit yan. Okay, basta given na yan. Mausay yung mga nag-invento nito mga scientists yan physicists. Okay, so ito formula, 1.5 times 1.5 equals 2.25. Yan, times mo yan sa 2 times 2, 4.5. Okay? 400 points, i-divide mo yan sa 4.5. Ito, 400, i-divide mo yan sa 4.5. Ang sagot ay 88. Isabihin, 88.88 hours. Sa loob ng isang araw, ay pwede mo siya pagtrabaho ng 12 hours. Hindi ibig sabihin nakakuha ka ng 88, pag 88, dahil imposible naman mangyari yun. 88 hours, hanggang 24 hours lang tayo sa isang araw. At hindi mo pwede pagtrabahuin ng 24 hours yan. Maximum na, kadalasan sa mga nag-overtime, maximum na yung 12 hours. Ang ibig sabihin, kung pagtatrabahuin mo siya ng 12 hours, na ganyan lang ang vibration, pwede na yung cotton gloves, pwede na yung leather gloves. Hindi mo na, yung paggamit ng anti-vibration gloves, pwedeng hindi na. Hindi na kailangan. Pero kung galante kayo, di paggamit nyo. Pero kung ayaw nyo ipagamit, kasi may kamahalan din ng vibration gloves, maapektuhan ba yung kanyang kalusugan kung gagamit lang siya ng cotton gloves o kaya ng leather gloves? Siyempre hindi. Walang problema doon. Within the range. Sobra-sobra nga yan Ngayon, dahil sa sinasabi ko kanina, base naman to sa article na nabasa ko, yung 5 meter na yan. Kumpitin natin. So, halimbawa nga 5. Okay? 5 meter per square second. Okay? Tingnan mo Times 2. 5 times 12, 25. Times 2, 50. 400 points. I-divide mo yan ng 50, ilan lalabas? 8 hours. Kaya ang sinasabi sa time weighted average o yung TLV, stress limit value, na ang isang manggagawa ay pwede mo lang pagtrabahuin ng 5 meter per square second sa loob lamang ng 8 oras. Ito yung computation na yun. 5 meter, 5 meters per square second times 5 meter per square second times 2. Yan yun. Okay, so 8 hours. Okay, so sa mga hindi pa nagsasubscribe, sana mag-subscribe sa aking YouTube channel, Cyril Cabanza Jr. Salamat.